Ama, ina. Saka, may pera pa ba tayo? Halos agad na nga ang bigas natin sa banga. Tapos gusto mo pang dagdagan ang pakakainin natin dito. Tao ito, buhay na tao. Hindi natin siya pwedeng pabayaan. Sinasabi ko na nga ba, hinding-hindi na magbabago yung pagiging maawin mo habang buhay. Ina, ang lamig-lamig niya. Huwag ka ng maraming daldal. Tulungan mo ako, iuwi muna natin siya. Ate, para siyang diwata na nagmula sa isang pinta. Gusto ko sanang makatipid. Saning, kumuha ka ng tuyong tela. Wayan, magdagdag ka ng panggatong. Bamahan nung mga nakaraang araw. Hindi natin alam kung saan siya inanod papunta rito. Ang tela ng damit niya. Mukhang hindi sa ordinaryong tao. Kapag nagising ang dalagang ito, tanungin natin kung saan siya nanggaling. Majay gising pa kaya siya? Majay gising siya. Basta't humihinga pa siya. Kailangan nating subukan. Ija, uminom ka muna kahit kaunti. Walang masasarap na pagkain dito sa bahay. Pero mainit naman ang lugaw na ito. Higupin mo ito para uminit ang katawan mo. Ate, hindi ba siya nakakapagsalita? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ate, aamuyin ko lang naman. Ako rin, aamuyin ko lang. Ija, humigop ka kahit kaunti. Napakabango ng sabaw na ito. Ija, ako ay isang simpleng tao lamang. Hindi ako marunong magsalita ng mabubulaklak na salita. Pero hanggat buhay ang tao, may pagkakataon pang magbago ang takbo ng buhay. Napakaganda mong bata. Siguradong may taong tunay na nagpahalaga at nagmahal sa iyo. Kung magtitiis ka lang ng ganito, sa tingin mo ba magiging mapayapa ang puso ng mga nagmamahal sa iyo? Kung nasaktan ka man o nakaranas ng hirap, magtiis ka lang dahan-dahan. Kapag nalampasan mo yan, darating ang araw na makakatayo ka ring muli. Ina, umiiyak siya. Mabuti na yan, ilabas mo lang ang sama ng loob. Pagkatapos mong umiyak, kumain ka na. Anong tinitingnan niyo riyan? Sige na, kumain ka na. Ija, nakakapagsalita ka pala. Ako si Shen Yuntang. Mabuti naman at nakakapagsalita ka na. Unti-unti ring lalakas si Yuntang sa mga susunod na araw. Kung ganoon, Ate Yuntang na ang itatawag ko sa iyo simula ngayon. Sige, haha. Pero paano ba binabasa ang salitang ate? Ako pa ang tinanong mo, para sa akin, pare-pareho lang ang itsura ng mga yan. Akin na nga. Panggatong. Ang ibig sabihin nito ay maganda, mahinhin, at kalmado. Ang marangal na babae naman ay may mabuting asal at kagandahan. Ate Yuntang, marunong ka palang magbasa. Kaunti lang. Kaunti lang, ito ba ang tinatawag mong kaunti lang? Dapat kang mag-aral ng mabuti. At dapat mo ring pagbutihin ang pagsusulat. Saning, makinig ka rin. Mas mabuti nang marunong kang magbasa kaysa naman maloko ka ng ibang tao habang buhay. Kung ganoon, mag-aaral din ako. Ate, hindi ba't ayaw na ayaw mong nag-aaral? Manahimik ka nga. Cheng Shan, mukhang isang guro ang nailigtas natin. Napakaswerte nga ng pamilya natin. Swerte nga kung swerte, pero totoong mabigat din sa pagkain ng pagkakaroon ng dagdag na pakakainin. Hindi naman sa ganoon, kuya, hahaha. Noong mga nakaraang araw, sa marangyang kasal ng isang ginoo sa kabisera, ay pumanaw daw ang ginang ng pamilya Wo. Nagdaos ng napakalaking burol si General Wo Xiao. Nabalitaan ko ring namahadya sila ng maraming tulong para makagawa ng mabuting gawa. Nakakuha pa nga ako ng ilang barya. Diyos ko po, napakalaking trahedya naman ito. Yuntang, naalala mo ba kung saan ang inyong tahanan? Para mapakiusapan ko si kapatid na Fang na nagtitinda ng tokwa na ipagtatanong ka doon. Wala na akong pamilya.
Kung wala, edi wala. Kung hindi mo mamasamain, manatili ka na lang sa pamilya namin simula ngayon. Sa ibang tao naman, sasabihin ko na, ikaw ang anak na naiwan ng aking malayong kapatid na babae. Mahirap na magsasaka lang kami at walang ibang kakayahan. Pero hanggat handa kang magtrabaho, hinding-hindi ka magugutom dito. Dahil, kaya mabuhay ka ng mabuti. Mula ngayon, ikaw na ang aking ate. Ate ko na rin. Ha? Mananatili ako rito. Ngunit ang mga kamay mong ito, hindi naman pang trabaho sa bukid ang mga ito. Ang pananatili ko rito ay nagdulot na ng sapat na abala sa inyo. Hindi naman pwedeng basta na lamang ako makikikain ng walang ginagawa. Ate, kahit ganyan kasakit ang nararamdaman mo, napakaganda mo pa rin. Kapag lumaki na si Sangning, tiyak na magiging maganda rin siya. Araw-araw akong nabibilad sa araw kaya para na akong unggoy sa putik. Kahit ang unggoy sa putik, magiging magandang dalaga rin balang araw. Hahaha, mula ngayon, huwag ka nang magtrabaho sa bukid. Sapat nang manatili ka sa bahay para magluto at turuan si Wai Ying na magbasa. Isang kapirasong lupa. Hindi pwedeng sa bahay na lang palagi nag-aaral si Wai An ng mag-isa. Dapat na siyang pumasok sa paaralan. Kailangan ng pilak para sa paaralan. Kung ganoon, mag-isip tayo ng paraan para kumita. Ate, may naisip ka ba? Maganda ang uri ng telang ito. Sayang nga lang at nababad ito sa tubig. Pinakamataas na ang 5 tail. Napakagandang damit nito, tapos 5 tail lang ang ibibigay mo. Kung sa tingin mo ay maliit yan, bawiin mo na. 5 tail, nagkasundo na tayo. Ate, ano ang gagawin mo rito? Gagawa ako ng mga bagay na pwede nating maipalit sa pilak. Momo. Hindi. Wow! Talaga bang nakakain ito? Mukhang buhay na buhay. Yuntang, napakahusay naman ng mga kamay mo. Noon, may isang nakatatanda sa akin na napakahilig kumain ito. Kaya sinubukan kong pag-aralan kung paano ito gawin. Kung ganoon, ibenta natin ito sa palengke bukas. Ako ang magtatawag ng mga mamimili. Hahaha, sige. Napakalakas ng boses ni Sangning, kaya bagay na bagay sa kanya. Mga bagong gawang kakanin, maganda na, masarap pa, at hindi nakakasawa ang tamis. Napakaganda at napakadetalyado ng pagkakagawa sa punhong ito. Kahit ang mga tindahan ng kakanin sa bayan ay walang ganitong uri. Tikman nyo muna, libre kapag hindi nyo nagustuhan. Panayad at masarap ang tamis nito. Pabili nga ako ng 2 piraso. Napakaganda ng dalagang nagtitinda ng kakanin, parang galing sa isang magandang larawan. Sa kakanin ka tumingin, huwag sa nagtitinda. Ate, ubos na ang lahat. Gagawa tayo ng mas marami bukas. Babalik pa ba tayo? Siyempre naman. Simula pa lang ito. Ate, ang dami nga, iba talaga kapag si ate na ang kumilos. Isang malaking swerte talaga ang dinala ni Sangning nang iuwi ka niya rito. Ate, giginhawa rin ang buhay natin, di ba? Sama-sama nating pagtutulungan na mapaganda ang buhay natin. Bukas, maaga akong magsisibak ng kahoy. Ako ang magpaparikit ng apoy at magtatawag ng mga mamimili. Kung ganoon, ako naman ang baalang kumita ng pera. Hahaha, huwag po kayong magtulakan. Dahan-dahan lang. Mayroon kaming kakaning hugis kuneho at peony pastry ngayon. Nakain ito ng anak kong babae kahapon. At ngayon, nagpupumilit na naman siyang bumili muli. Ubos na po. Ginoong Chi. Binibining Shen, tinatawag niyo po ba ako? Ilang beses na po kayong pumunta rito ngunit laging nauubusan, kaya itinabi ko talaga ang bahaging ito para sa inyo. Maraming salamat, Binibining Shen. Ang galing talaga ni ate, nang bobola ka na naman.
Pinupuri lang kaya kita. Ate, higit pa ito sa perang nakikita natin sa loob ng isang buong taon noon. Ang liit naman ng pangarap mo. Sumunod ka lang sa ate mo. Mas giginhawa pa ang buhay natin sa mga susunod na araw. Xu Chengshan. Kakasimula pa lang nating makakain ng sapat sa bahay na ito. Tapos nag-uwi ka na naman ng aso, pilay pa naman ang binti niya. Kaawa-awa naman kasi siya. Kahit sino na lang, kinakaawaan mo. Inay, total naman po ay kumikita na tayo ngayon. Pati ba naman ikaw, sama-sama sa kalokohan ng itay mo? Sige na nga, sige na nga. Kung aalagaan natin siya, tatawagin natin siyang bulaklak. Bakit naman bulaklak? Dahil si inay ay isang magandang bulaklak, kaya dapat mabasbasan din ng swerte ang aso natin. Tigilan mo nga ang panunukso sa inay mo. Ha 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 ha. Kung bibili kayo ng kakanin, walang problema. Pero kung maghahanap kayo ng gulo, hindi pwede rito. Saning, siya si tagapamahalang John ng Tiber ng Zuaxien. Binibining Shen, napakaganda ng itsura ng iyong mga kakanin at napakasarap pa ng lasa. Nais ko sanang umorder ng 50 piraso araw-araw, na nagkakahalaga ng 40 barya bawat isa. 50 piraso. Ang nais ni tagapamahalang Joe ay tuloy-tuloy na supply ng paninda. Kapag tinanggap natin ito, hindi tayo pwedeng pamalya kahit isang araw. Kung seryosong negosyo ito, ayos lang. Ate, kakayanin kaya nating gawin lahat yan. Kung hindi natin kaya, kukuha tayo ng mga makakatulong. 50 order. 40 barya bawat isa araw-araw. Huwag mo nga kaming pangunahan ng malas. Ibig sabihin, napakaraming pilak niyan sa isang buwan. Napakaganda anong maganda roon. Kahit hindi tayo matulog buong araw, hindi pa rin natin matatapos ang ganito karami. Kaya ba kailangan natin kumuha ng makakatulong? Pero ito ang paraan natin para kumita. Hindi natin ito pwedeng ipaalam na lang basta-basta sa iba, kahit gaano pa kasangkap o kasarap ang pagkain. Darating ang araw na may makakatuklas din ng sikreto nito. Hindi tayo aasenso kung aasa lang tayo sa iisang recipe. Pero paano kung matutunan nga ng iba? At hindi na tayo kailanganin, anong gagawin natin? Gagawa lang tayo ulit ng bago. Ang kakaning kuneho at pastry na peony ay simula pa lamang. Marami pa akong alam gawin bukod dito. Ate, ano-ano pa po ba ang kaya mong gawin? Sapat para hindi magutom ang buong pamilya natin. Sino naman ang kukunin natin? Kukuha tayo ng mga ales sa nayon na tapat magtrabaho at hindi madaldal. Babayaran natin sila ng sapat at maglalatag din tayo ng malinaw na patakaran. 300 barya kada buwan. Dapat ay tapat at walang malilikot ang kamay. At dapat maging maingat sa bawat gagawin. Bawal ipagsabi sa iba ang recipe natin. Huwag kang mag-alala, Tia Gray. Tinutulungan ni Yuntang ang lahat na kumita ng pera. Kung sino man ang magtaksil, ako ang unang makakalaban niya. Tia Gray, talagang umaasenso na ang pamilya niyo ngayon. Kung alam ko lang na ganito pala kagaling ang pamangkin mo. Sana noon pa lang ay ipinakilala ko na ang pamangkin kong lalaki para subukan mo pang banggitin ulit ang pamangkin mong iyan. Nagsasalita lang naman ako ng pabiro. Maganda at napakahusay ng Yuntang ko. Samantalang ang pamangkin mo, hindi nga maalala kung nasaan ang sarili niyang bukid. Tapos mangangahas pa siyang magkagusto sa kanya. Ha ha ha, Nay. Ha ha ha, oh, Gia, ang galing ni nanay, di ba? Napakagaling po. Sa susunod, kapag may nang-api sa'yo, sabihin mo agad kay nanay. At ikaw naman. Ako ang baalang rumesbak. Ha. Ha. Ha ha ha. Mabuti naman. Talagang tumyupad ka sa iyong pangako, binibining Sheng. Kayo rin naman, Ginoong Joe, ay maagang dumating, ha ha ha. Kapag mabenta ito sa susunod, magpapadagdag pa ako ng mga paninda. Walang problema kung magdadagdag kayo. Pero kailangan nating pag-usapan muli ang presyo, ha ha. Ha ha ha, marunong na ring makipagnegosasyon ang munting binibini. Tinuruan po ako ng aking ate. Sige, kung magdadagdag kayo sa susunod na buwan, iba na ang magiging usapan sa presyo. Usapan na yan. Usapan na. Gwiniang, napakaswerte mo talaga ngayon. Mayroon kang napakahusay na pamangkin. At may anak ka pa na mahusay mag-aral, ha ha ha. Mabuti naman talaga ang aming Yuntang. Gwiniang, pasensya na kung naging masyadong madaldal ang aking bibig nitong mga nakaraang araw. Huwag mo na sanang dibdibin, ha? Matagal nang madaldal ang bibig mo, hindi lang ngayon. Ha 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 ha.
Ate, sa isang tingin mo lang, alam mo na agad ang takbo ng mga kwentang ito. Hindi dapat magulo ang mga kwenta. Dapat malinaw kung saan nanggagaling at kung saan napupunta ang bawat barya. Gusto ko pong matuto. Kung ganoon, simula sa araw na ito, ikaw na ang magtatala ng maliliit na kwenta. Ako, hindi ba't sinabi mong poprotektahan mo ako sa hinaharap? Ang pagprotekta sa tao ay hindi lang nadadaan sa kamao. Kailangan mo ring matutong bumasa ng mga kwenta. Kumilatis ng tao at mag-iwan ng sariling matatakbuhan kapag gipit. Tatandaan ko po. Ryan, marunong ka na ring magbasa ng maraming salita. Oras na para pumasok ka sa paaralan. Ayoko pong pumunta. Hindi ba't paborito mong mag-aral? Masyadong abala ang pamilya natin, kaya ako namang magbaga ng apoy at maghatid ng mga paninda. Sa tingin mo ba ay magkakaroon ka ng magandang kinabukasan sa pagbabaga lang ng apoy? Ryan, dapat mong tandaan. May mas malawak pang mundo sa labas ng baryo, Shu. Hindi madali ang buhay sa mundong ito para sa mga kababaihan. Kailangan naming magpatuloy ni Sangni. At kailangan naming magbuhos ng mas malaking lakas kaysa sa iba. Ngunit iba ka. May pagkakataon kang mag-aral. Makakakuha ka na ng pagsusulit para maging opisyal sa palasyo. At makakarating ka ng may dangal sa mas malalayong lugar. Pero, natatakot po ako na baka hindi ako maging mahusay. Kahit natatakot ka, kailangan mo pa ring mag-aral. Kung hindi mo makuha sa una, pag-aralan mo ulit. Basta't handa kang magpatuloy. Tutustusan ka ng pamilya natin. Tama. Susuportahan ka ni Ina. Susuportahan ka rin ni Ama, kaya kapag nagtamad-tamaran ka, makakatikim ka sa akin. Naintindihan ko po. Kinausap na po ni Binibining Shen ang guro. Pumasok ka na doon ng walang pag-aalangan. Mag-aral kang mabuti. Makinig ka sa sinasabi ng iyong guro. Huwag mong bibigyan ng kahihiyan ng iyong ate. Huwag kang matakot. Pagpasok mo roon, pakalmayin mo lang ang iyong loob. Opo, ate, magsisikap po ako ng mabuti. Sa wakas, may anak na rin ng pamilya natin na nakapasok sa paaralan. Ina, balang araw, kukuha pa si Ryan ng pagsusulit para sa mataas na karangalan sa palasyo. Pero, malaking halaga ng pilak ang kakailanganin natin doon. Ako na po ang gagawa ng paraan para sa pilak. Yuntang, napakalaki ng utang na loob ng pamilyang Shu sa'yo. Hindi ito utang na loob. Dahil bilang isang pamilya, sabay-sabay tayong magsusumikap para sa hinaharap. Ate, dinagdagan na naman ng favor ng Zuaxian ang order nila ngayong buwan. Parang palaki ng palaki ang gusto ni Manager Joe. Kaya tinaasan ko ang presyo ng 20%. At pumayag naman siya. Wala naman siyang magagawa kundi ang pumayag. Sa ngayon kasi, ang hinahanap ng mga mamimili sa bayan ay ang pastry ng pamilya Shu. Para ng isang ganap na maliit na tagapamahala si Saning ngayon. Kung ganoon, maaari ko na bang huwag nang magprakti magsulat? Hindi pwede, HMP. Kailangan mo pa ring ipagpatuloy ang paglilista ng mga benta. At dapat ka pa ring magprakti magsulat. Alam mo namang ako, si Shu Saning, ay mas sanay sa kilos kaysa sa pagsusulat. Kung ganoon, dapat mo rin pag-aralan ang pagsusulat para masanay ka. Dalaga na rin si Saning ngayon. Sa darating na 2 taon, kailangan na natin siyang ihanap ng mapapangasawa. Ina, huwag ka ring tumawa dyan. Dapat mo na ring isipin ang tungkol sa iyong sarili. Titingnan ko muna ang apoy sa kalan. Hahaha, ate, natatakot ka rin pala sa ganiyang bagay. Sino ba namang lalaki ang mas kaakit-akit pa kaysa sa salapi? Hahaha, ang 2 batang ito, pareho silang napakahirap pasunurin. Magpahinga ka muna, ate. Gusto ko pa sanang basahin muli. Hindi mo kailangang patayin ang sarili mo sa pag-aaral. Kung maayos ang katawan, doon lang magiging panatag ang isip. Ate, gusto kong makapasa sa pagsusulit para makalabas ng bayan. Gusto kong magpunta sa kabisera. Gusto kong makita ang magagandang bundok at ilog na ikinwento mo. Tandaan mo ang mga sinabi mo ngayong gabi. Hinding-hindi ko ito kakalimutan. Kung darating ang araw na tatahakin mo nga ang landas na iyon, huwag mong kakalimutan ng pamilya Leo. Hinding-hindi ko kakalimutan. May magandang balita, isang napakalaking balita. Anong magandang balita? Nakapasa si Ryan. Nakapasa si Shu Ryan sa pagsusulit. Ha ha ha. Ha, ulitin mo nga ang sinabi mo. Nakapasa si Shu Ryan sa pagsusulit. Ha ha ha, ate. Nakapasa si Ryan.
Napakabuti. Napakainam naman. Una, salamat sa aking mga magulang na nagpalaki sa akin. Pangalawa, salamat kay ate sa paggabay sa akin. At ang pangatlo, sino ang pangatlong pasasalamatan mo? Pangatlo, salamat kay ate Saning sa hindi niya pagbugbog sa akin sa nakalipas na mga taon. Shuwayan, ha ha ha. Ha ha. Ha 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 ha. Napakalayo ng kabisera. Mag-isa ka lang na maglalakbay. Paano naman mapapanatag si Ina? Ina, malaki na po ako. Kahit gaano ka pa kalaki, anak ko pa rin ikaw. Mag-iingat ka sa daan. Ihahatid kita. Ihahatid mo? Oo nga naman. Sino ang maglalakas loob ng mang-api sa kanya kapag kasama niya ako? Huwag na kayong magtalo. Sasama tayong buong pamilya papunta sa kabisera. Sama-sama tayong pupunta, buong pamilya sa kabisera. Paano naman ang lupa natin dito at ang negosyo natin? Ate, napakalaking abala naman yan. Napakalaking bagay ng pagpunta ni Wayan sa kabisera para sa pagsusulit. Maraming patakaran sa kabisera at komplikado rin ang mga tao roon. Hindi ako mapapalagay kung mag-isa lang siyang pupunta. Ako rin, hindi rin ako mapakali para sa kanya. Paano naman ang negosyo natin? Ibenta na ang mga pwedeng ibenta at itabi naman ang mga hindi pwede. Ibebenta natin ang mga recipe sa mga tsahing nagtatrabaho rito para kahit papaano ay may pagkakitaan sila sa hinaharap. Paano naman ang bahay? Hindi natin ibebenta ang bahay. Tatabi natin ito para may babalikan tayong alaala. Paano naman sina Yiduo, Erduo, Sanduo, pati ang mga pusa? Isasama natin sila. Ha ha. Sige, palayawin niyo pa siya ng ganyan. Ha ha ha. Sa pagkakataong ito, magkakasama tayong aalis. Para may makain kayo sa biyahe. Itabi mo na lang yan para sa pamilya mo. Kung wala si Binibining Yuntang, paano natin mararanasan ang ganitong kaginhawaan ngayon? Sa mga nakalipas na taon nakasama ko kayo sa paggawa ng kakanin. Gumanda na ang buhay ng pamilya namin. Kapag nakarating na kayo sa kabisera, huwag niyo kaming kalimutang padalhan ng balita. Maraming salamat sa pag-aalaga niyo sa amin sa mga nagdaang taon. Kami nga ang dapat magpasalamat sa inyo. Tahan na, huwag na kayong umiyak. Kapag marami na kaming naipong pilak sa kabisera, iimbitahan namin kayo roon para sa isang malaking piging. Ha 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 ha. Tara na. Ate, ano namang ikatatakot mo? Nandito naman kaming lahat. Nandito tayong lahat. Hi. Ayos lang kung tao ang pupunta sa kabisera, pero pati ba naman aso, sasama roon, at pati pusa rin. Nako, mababait naman sila at hindi magugulo. Tumahimik ka nga. Nay, magiging asong kabisera na rin sila sa hinaharap. Ha ha ha, tumatawa ka pa talaga. Kapag hindi ka nakapasa sa pagsusulit sa kabisera, patutulugin talaga kita kasama si Shuhudua. Wahaha. Inay, gagalingan ko po talaga sa pagsusulit, haha. Ate, masama ba ang pakiramdam mo? Hindi naman, napansin ko lang na medyo tahimik ka buong biyahe. Marami na akong nailigtas na tao. Kahit gaano pa karaming buhay ang iligtas mo, hindi mo kailangang harapin ang lahat ng ito ng mag-isa. Ito na pala ang kabisera. Totoo nga, ate. Siguradong maganda ang takbo ng negosyo rito at tiyak na marami ring mga scholar dito. Yuntang, anong problema? Wala. Humanap muna tayo ng matutuluyan para maayos nating mapagpahinga sina Itay at Inay. Huwag kang sumigaw. Mula ngayon, ito na ang bago nating tahanan. Malaki-laki rin ang nagastos natin sa biyaheng ito. Napakataas pa naman ang presyo ng mga bahay dito sa kabisera. Inay, ano kaya kung doon na lang muna ako tumuloy sa mas murang lugar? Mag-focus ka na lang sa pag-aaral mo. Huwag mo nang isipin ang tungkol sa pera.
Yimo, magpahinga muna kayo ngayong gabi. Saan ka pupunta? May ipapakilala lang akong tao kay Saning. Sino naman? Isang dating kakilala. Malapit ng magdilim. Huwag kayong mag-alala, inay. Nandito naman ako. Walang sino mang makakapang-api kay ate. Huwag kang gagawa ng kalokohan. Pangako, dadaanin ko muna sa maayos na usapan. At paano kung hindi sila makinig? Saka na natin isipin yon. Ate, dito yon. Ito ang ari-ari ang iniwan sa akin ni inay. Mangkaw. Binibini, kayo nga po talaga, binibini. Kung nga ito, Mangkaw. Huwag po kayong ganyan. Sabi po nila, wala na raw po kayo sa mundong ito. Ilang buwan po kayong hinanap ng matandang lingkod na ito sa paanan ng bundok Lingjo. Ngunit bigo po akong mahanap kayo. Ginabayan po kayo ng yumaong matandang ginang mula sa langit. Sa wakas, pinrotektahan niya kayong makabalik, binibini. Ate. Saning, siya si Mangkaw. Dati ko siyang kasama. Maraming salamat po, Binibining Zoo. Mabigat sa loob ko. Nagkataon lang na nakasalubong ko si Ajia sa tabi ng ilog. Hindi lang iisang tao ang iniligtas ni Binibining Zoo. Iniligtas niya ang pag-asang tumulong na nasa aming mga puso. Binibini, sa nakalipas na mga taon, naipon ko ang lahat ng kita mula sa lupain. Hindi po nang ahas ang matandang lingkod na ito na galawin yon. Ito ang iniwan sa akin ng aking ina. Ito po ay mga pag-aari ng Seniora. Ito na lamang po ang natitirang nailigtas ko. Mangkaw, may pamilya na ako ngayon. Ang mga nagligtas sa akin ang itinuturing kong mga magulang at mga kapatid ngayon. Kukuha ng pagsusulit sa kabisera si YN. Hindi ko hahayaang maliitin sila ng kahit sino. Kunin niyo po ito, Binibini. Iniwan po ito ng Seniora para sa inyo. Dapat lamang pong magamit ito para protektahan ang inyong buhay. Mangkaw, madalas po kitang dadalawin mula ngayon. Mamuhay po kayo ng mabuti, Binibini. Iyon ang pinakamahalaga sa lahat. Ate, ang dami naman ito. 3,200. 3,200. Sa buong buhay ko, ngayon lang ako nakakita ng ganito karaming pilak. Sapat na ito para makabili ng isang maayos na bahay. Kukuha ng pagsusulit si YN. Hindi naman pwedeng magmukha tayong kaawa-awa. Pero ito ang iniwan ng iyong ina para sa'yo. Dahil nga ito ay galing sa aking ina. Kaya dapat lang itong gamitin sa tamang paraan. Ajia, gaano kalaking paghihirap ba ang pinagdaanan mo noon? Maagang pumanaw ang aking ina. Ang lupaing ito ang kanyang dot. Nang dumating ang bagong Seniora sa pamilya, ang mga taong nakapaligid sa akin ay pinalayas, at ang iba naman ay ipinagbili. Hindi ko kayang tiisin yon, kaya lihim kong ipinadala rito sa lupain ng sino mang kaya kong iligtas. Isa si Mangkaw sa kanila. Ajia, hindi na mauulit yan. Mula ngayon, kapag may nang-ahas na mang-api sa iyo, ako ang unang makakaharap nila. Alam ko. Sino ang mag-aakalang ang ganyang kagalang-galang na pamilya ay may ganyan kasasamang tao? Kahit sa ilalim ng pamamahala ng emperador, nangyayari pa rin ang ganyang kasamaan. Tiyo, Tia, lumipas na po ang lahat ng iyon. Nariyan na kayo para sa akin ngayon, kasama sina Saning at YN. Hindi na ako natatakot. Mula ngayon, anak na kita. Kahit sino, walang makakaagaw sa'yo. Tama, ate. Mag-aaral po akong mabuti, at poprotektahan din kita balang araw. HMPH. Ipasa mo muna ang pagsusulit sa kabisera. Gagawin ko po. Alam din pala niyang protektahan ang kanyang ate. Ang ganda ng bakurang ito. Ang liwanag ng loob ng bahay. Malaki rin ang kusina. Pwede nating gawa ng tirahan dito si Naido. Shu Chengshan, unahin mo munang tignan kung saan matutulog ang tao bago ang aso. Ha 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 ha. Tia, ang malaking bahay na ito ang magiging tahanan natin simula ngayon. Isang simpleng babaeng taga-bukid lang ako. Pero heto't makakatira na ako sa isang mansiyon dito sa kabisera. Tia, dapat ka na magtamasa ng ginhawa ngayon. Anong ginhawa ang sinasabi mo? Ang magkakasama ang buong pamilya, iyon ang tunay na biyaya. Ate, ama, ina, ate.
Hinding-hindi ko kayo bibiguin. Galingan mo sa pagsusulit. Balang araw kapag naging mataas na opisyal ka na, kami naman ni ate ang magiging mga sikat na negosyante. Oh, usapan yan, ha? Ha 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 ha. Hindi ito mukhang paglipat sa bagong bahay. Mukha pang ang paglipat ng kulungan ng aso. Tiyo, tiya. Itong tsaang ito. Iniaalay ko sa inyo. Ano ba, pamilya tayo, bakit mo pa sinasabi yan? Mula ngayon, hindi na ako isang malayong pamangkin lamang. Nais ko nang maging tunay na anak ng pamilyang Shu. Nako, bata ka. Matagal ka ng anak sa amin. Mula ngayon, ito na ang tahanan mo. Ate, ikaw na ang tunay kong kapatid. At kapatid ko rin. Tignan mo, maging si Hiduo ay kilala ka na rin. Mabuti naman. Yuntang, mayroon pa naman tayong salapi. Dahan-dahan muna nating gastusin ito. Hindi natin kailangang magmadali sa pagnenegosyo, pero hindi rin naman natin pwedeng ubusin na lang ang pera ng walang ginagawa. Itabi natin ito. Dahil ang salaping na itatabi, ay siyang magdadala ng mas malaking salapi. Ate, magtitinda pa ba tayo ng mga kakanin? Sikat at pambihira ang kakanin ng pamilyang Shu doon sa bayan. Pero dito sa kabisera, napakaraming masasarap at magagandang kakanin. Kaya kailangan nating magbago ng diskarte. Ano naman ang balak mo, ate? Restaurant. Isang restaurant dito sa kabisera. Gusto ko yan. Kahit gusto mo, kailangan mo pa rin mag-aral. Mapili at mataas ang pamantayan ng mga tao rito sa kabisera. At marami rin silang hinahanap na bagong estilo. Kung papasukin natin ito, dapat tayong sumikat. Magandang araw, mga binibini. Kakain ba kayo? Bibilhin ko ang restoran na ito. Ate, napakadirekta mo naman, nagbibiro yata kayo, binibini. Kahit hindi ganoon kalakas ang kita ng restoran kong ito, hindi pa naman ito umaabot sa puntong kailangan ko ng ibenta. 3 taon ka nang ginigipit ng 1K doon sa kalye Xuanwu. Hindi naman masama ang pwesto ng restoran mo. Hindi rin masama ang kusinero mo. At maayos naman ang mga tauhan mo. Ang kulang lang sa inyo ay ang puso at diskarte. Maglalabas ako ng pilak para bilhin ang restoran na ito. At mananatili ka rito bilang tagapamahala. Binibini, bakit ka naman nakasisiguro na papayag akong manatili? Bibigyan kita ng 20% ng kita taon-taon. Napakalaking halaga niyan, binibini. Talagang bukas palad ka. Handa akong maglabas ng pilak. Pero gusto kong bantayan at palaguin mo ang restoran na ito para sa akin. Hangang-hanga ako sa tapang mo, binibini. Mula ngayon, tatawagin na ang lugar na ito na Saihailu. Kung ang ibig sabihin ng 1K ay ang pagdating ng 10,000 panauhin, ang ating Saihailu naman ay nagmula sa 4 na sulok ng mundo. Ganoon nga ang ibig kong sabihin. Ate, napakasarap nito. Maraming salamat. Masarap din ang isang ito. Nandito ka ba para tikman ng mga luto o para lang kumain? Sa wakas, hahaha. Mga patpat para sa pagkain, ano ito? Isinulat namin sa mga patpat ang 130 putahe at inumin ng Saihailu. Bubunot ang mga panauhin. Sa bawat gastusin na aabot sa 2 tail ng pilak, makakakuha sila ng isang pagkakataong bumunot. Kung ano ang mabunot mo, yon ang ibibigay naming libre. Pero paano kung ang mabunot nila ay ang pinakamahal, hindi ba tayo malulugi niyan? Hindi naman ganoon kadaling mabunot yan. Ate, ang galing mo talagang kumita sa mga mayayaman. Hindi lang ito basta kita, kundi ang mapasaya sila sa paggastos ng malaki. Saning, maayos ba kung dito ako tatayo? Oo, maayos naman. Ama, ikaw ang may-ari ngayon. Pakiramdam ko, nakatingin sa atin ang lahat. Hayaan mo silang tumingin. Balang araw, makikilala ng buong kabisera ang si Hilo, HMP. Nasaan ang pangalawang ate? Nasa pribadong kwarto po ang binibini sa ikalawang palapag. Nagbukas na ang si Hilo ngayong araw. Ha ha ha. Nakakaliw, ha. Kapag napili ulit ako, bubunot pa ako, ha. Binibini, ang inyong resto. Brand, napakaraming gimmick. Simula pa lang ito ngayong araw.
Hindi ka bababa para tignan kung kakayanin ni Sanning. Noon, wala lang siyang ginawa kundi ang magtatakbo sa bukid. Pero ngayon, mukha na siyang isang batang may-ari. Matalino si Sanning. Kaya lang, walang nagtuturo sa kanya noon. Naturuan mo ng maayos ang buong pamilya natin. Malapit na ang malaking pagsusulit. Huwag mong masyadong pagurin ang sarili mo. Ate, medyo kinakabahan ako. Mabuting ang kinakabahan ka. Ibig sabihin yan, alam mong hindi madali ang landas na ito. Ngunit nakarating ka na rito sa kabisera. Huwag kang matakot sa bulwagan ng pagsusulit. At huwag kang matakot sa mga taong mas mataas ang katayuan sa buhay kaysa sa iyo. Ate, kapag nakapasa ako, sisiguraduhin kong mapoprotektahan ko ang pamilya natin. Unahin mong pangalagaan ang iyong orihinal na layunin. Orihinal na layunin. Sinabi mo noon na nais mong makita ang hirap ng mga karaniwang tao. At masaksihan din ang lawak ng mundo. Huwag mong kalilimutan yan. Hindi ko po kalilimutan. Nagdala ka ba ng sapat na damit? Sapat na po. Ang pagkain, nagdala rin ako. Ang panulat at tinta, 3 beses na pong tiningnan ni Ina. Huwag kang kakabahan pagpasok mo doon. Kung may manggahas na siksikin ka, siksikin mo rin pabalik. Ate, bulwagan po ito ng pagsusulit. Kahit ang bulwagan ng pagsusulit ay hindi pwedeng mang-api ng tao, ha. Isulat mo lang ang lahat ng natutunan mo sa araw-araw. Manatili kang kalmado at magtatagumpay ka. Ate, pasok na po ako. Hindi ba si Binibining Shen yan ng mansyon ng ministro? Paanong nangyari yon? Pero ang mukhang iyan. Siya talaga yan. Hindi ba't balitang matagal na siyang pumanaw? Sinong tinutukoy ninyo? Ate. Parang may mali kay Yuntang simula nang bumalik siya galing sa bulwagan ng pagsusulit. Narinig niyang may nakakilala sa kanya. Anong gagawin natin ngayon? Ate, kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong. Pero kung may mangangahas na pumunta rito, hindi ko sila palalampasin. Binibini, gaano karaming mabangong pulbos ang gagawin natin? Mas marami, mas mabuti. Magbubukas po ba kayo ng tindahan ng kosmetiko, Binibini? Oo. Bakit tila nagmamadali kayo? May mga taong maaga o huling darating din para hanapin ako. Kaysa magtago, mas mabuting maging matatag muna tayo rito. Nakapasa. Sinong nakapasa? Nakapasa ang senyorito bilang isang opisyal na iskolar. Nakapasa si Wyan. Ha. Ha, napakahusay. Wyan, hindi mo binaygo ang sarili mo. Bakit ka naman nagpapasalamat? Mahaba pa ang lalakbayin nating landas. Mayroon na ngang opisyal na iskolar ang pamilya Shu natin. Ha. Ma, kapag gumawa ka pa ng isa niyan, baka mahilo ka na. Ha. Ito na pala ang Guanshen. Oo. Opisyal Shu, asahan po namin ang inyong gabay sa hinaharap. Naku, ate, huwag mo naman akong pagtawanan. Libre ang lahat sa restaurant ng Sayhay ng 3 araw. Pangalawang ate. 3 araw ng pagdiriwang. Dapat lang na ipagdiwang. Dapat nga. Ang 3 araw na ito, kahit mukhang libre. Sa katotohanan, reputasyon ang kinikita natin. Tagapamahala wo, maging ikaw ay nahawa na rin sa kapilyuhan ng aking ate. Kakaunting kaalaman lang po ang natutuhan ko sa aking amo. Ha. Tuloy po kayo sa loob, Binibining Shu. Kilala mo ako. Ate Hua. Saning, tingnan mo ang aking Liu Xiangjai.
Anong masasabi mo? Ate, talagang gusto mo bang maging pinakamayamang negosyante sa buong Kabisera? Bakit naman hindi? Pero isa ng opisyal si Wayan ngayon. Hindi kaya tayo mapagtsismisan ng mga tao kung magnenegosyo pa tayo. Anak na ako ng pamilyang Shu ngayon. Ngunit sa rehistro ng pamilya at mga opisyal na dokumento, nakatala doon sa simula na pamangkin lang ako ng aking tiya. At saka, tapat naman tayong naghahanap buhay. Nagbabayad din tayo ng sapat na buwis. Anong dapat nating ikatakot, ate? Napakalawak talaga ng pag-iisip mo. Kung hindi natin iisiping mabuti, madali tayong masasamantala ng iba. Ang kakaiba naman ito. Ito ang Zulu Siyang. Magaan lang ang amoy pero matagal mawala. Noong araw na iyon sa labas ng bulwagan ng pagsusulit, doon ka ba nakaisip ng ganitong ideya? Mahilig sa mababangong amoy ang mga kababaihan. Pero kapag masyadong matapang, nagiging masagwa na. Siguradong papatok ang produktong ito. Kaya nga kailangan limitahan lang natin ang benta. Hindi ba't marami pa namang nakatambak sa ating bodega? Habang mas mahirap mabili, mas lalong naghahangad ang mga tao. Ubus na po ang Zulu Siyang para sa araw na ito. Kalahating araw akong nakapila, bakit biglang naubos agad? Binibini, kung mahilig po kayo sa banayad na amoy, maaari ninyong subukan ng pulbos na lanlo. Bagaman hindi ito ang Zulu Siyang. Bagay na bagay naman ito sa ayos ninyo ngayon. Ate, napakahusay talagang magsalita ni tagapamahalaso. Sa negosyo, hindi sapat na maganda lang ang iyong produkto. Dapat marunong din tayong makipag-usap. Ate, hindi ko masyadong nakita kanina. Nakasira ka na ng 3. Makasira ka pa ng 1. Walang kahit anong bagay na gusto ko ang hindi ko nabibili. Nangangahas ba kayong harangan ako sa maliit ninyong tindahan? Ako pa talaga ang sinisisi mo riyan. Ganito talaga mamili ang mga mayayaman sa Kabisera. Kaya na itong asikasuhin ni Suji. Bani-bani, ano pong nangyari? Hinihingi po ng ginang doon sa harap ang pabangong Zulu Siyang. Hindi ba't ubos na yon? Opo, ubos na nga po. Pero sabi niya, kapag hindi raw natin ibinigay, ipapawasak niya ang tindahan natin, ang lakas ng loob niya. Sino ba siya? Ang asawa ni General Wo. Si Kui Mingwan. Ate, kilala mo siya. Ibigay mo sa kanya. Bani-bani, ngayon lang ba natin babaguhin ang patakaran? Ibigay mo sa kanya ang pabangong Zulu Siyang. Ate, nanggugulo na siya rito mismo sa tindahan natin. Saning, may mga utang na hindi kailangang singilin ngayon. Hayaan mo siyang kunin yan. Para maamoy rin ng tamang tao ang pabangong ito. Opo. Ate, sino ba talaga ang taong yun? Isa lang siyang taong malapit sa dati kong kakilala. Nagdadala ba siya ng gulo? Oo. Kung may gulo man, di harapin natin. Hindi takot sa gulo ang pamilya Shu. Alam ko po. Kaya sa pagkakataong ito, hindi na ako magtatago. Kinuha niya yon ng walang manlang pasalamat. Ganyan talaga ang ugali ng mga mararangal na ginang sa Kabisera. Ganyan na talaga siya noon pa. Ate, kilala mo nga talaga siya. Oo, kilala ko siya. Hinapi ka ba niya noon? Saning, huwag muna nating pag-usapan yan ngayong araw. Sige, kung ayaw mong sabihin, hindi na ako magtatanong. Pero tandaan mo ito. Kapag may nangapi pa sa iyong muli, hinding-hindi ko sila patatahimikin. Alam ko, dahil nandyan si Saning para protektahan ako. Ha ha ha, maupo na kayong lahat. Ngayong araw ng pagsasama-sama, bawal munang mag-usap tungkol sa tindahan. Napakain na rin nila si Ido. Mas nag-aalala ka pa sa aso kaysa sa sarili mo, ha 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 ha. Mukha ng tunay na may gulang si Gower ngayon. Inay, malaki na po ako. Para sa isang ina. Bata ka pa rin kahit 80 taong gulang ka na. Ha 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 ha. Ha ha, Yuntang, kumain ka pa ng marami. Ha? Sino kaya ang darating sa ganitong oras? Bitiwan mo ako. Yuntang. Sa wakas,
Nahanap din kita. Sinong nagbigay sa iyo ng karapatang tawagin ang pangalan niya? Noong araw na yon, sinabi ni Ji Jiaoyo na nakita kanya sa labas ng parke. Hindi ko pa matanggap noon. Hanggang sa maamoy ko kay Mingwan ang bango ng niluto mong baboy. Ikaw lang ang tanging nakakagawa ng ganoong bango. At ano naman ngayon? Sumama ka na sa akin pabalik. Yun, Teng. Nabulag lang ako ng iba noon. Pero sa pagkakataong ito, hinding-hindi na kita bibiguin muli. Akala mo ba ganoon na lang kadaling bumalik dahil lang sa sinabi mo? Ano ang tingin mo sa pangalawa kong ate? Ito ay sa pagitan naming dalawa, ate ko siya. Ang usapin niya ay usapin din ng buong pamilya, Shu. Wolin. Wala kang karapatang sabihin ng mga bagay na yan. Yun siyang, alam kong galit ka sa akin. Basta't pumayag ka lang na bumalik, gagawin ko ang lahat para makabawi sa'yo. At paano ka naman makakabawi? Sa pamamagitan ba ng burol na ginawa mo para sa akin? Burol. Mahusay ka, Kijo. Saan galing ang walang hiyang ito? Sa gabi pa ng muling pagsasama ng pamilya, nakuha mo pang hilahin ang anak ko sa mismong tapat ng bahay namin. General Wo. Kayo pala yan, Ginoong Shu. General Wo, pumunta kayo rito sa kalaliman ng gabi ng walang paabi, at hindi man lang ipinaliwanag ang inyong pakay. Tapos ay kinaladkad mo pa ang ate ko sa gitna ng daan. Kung kakalat ito, siguradong hindi ito magandang pakinggan. Lumayas ka na rito. Yuntang. Babalik ako. Subukan mong bumalik at ipapahabol kita sa aso, Shu Sanglin. May dagdag na karne si Chito ngayong gabi. Ate. Sangning. Pagod na ako. Yun tao, huwag kang matakot. Kung manggahas muling pumunta rito ang taong iyon, palalayasin siya ni ina. Kahit hindi naman marangya ang pamilya Shu, hindi kami basta-basta magpapapi kahit kanino. Sino ba talaga siya? Ang pangalan niya ay Wolin. Dati ko siyang asawa. Ate, nakapag-asawa ka na pala. Matagal na panahon na ang nakalipas. Kung ganoon, bakit siya nangangahas na tratuhin ka ng ganyan? Dati akong marangal na anak ng isang ministro. Maagang yumao ang aking ina. Nag-asawang muli si ama at ang madraste ko ay nagkunwaring mabait sa harap ng ibang tao. Ngunit sa likod ng lahat, pinahihirapan niya ako sa bawat pagkakataon. Hindi ka ba niya hinayaang mamuhay ng matiwasay? Noong nabubuhay pa si ama, nagpapanggap pa siya. Pero kapag umalis si ama sa kabisera para sa kanyang tungkulin, doon na niya binabawasan ang aking pagkain at kasuotan. At pinalalayo ang mga taong naglilingkod sa akin. Hanggang sa dumating si Lola galing Jinling. At doon ko lang naranasan ng ilang taon ng kapayapaan. Gaano ka pa kabata noon? Bata pa ako noon, kaya natuto akong gumawa ng mga kakanin, magkwenta, at gumawa ng mga pabango. Hindi dahil marangya ang buhay ko, kundi dahil kapag walang nag-aalaga sa'yo, kailangan mong matutunan ng lahat ng mag-isa. Ate, pagkatapos ba ay ipinagkasundo ka ni Lola kay Wolin? Akala niya siya ang magiging masasandalan ko. Ngunit hindi nagtagal matapos ang aming kasal, umalis si Wolin sa kabisera para sa kanyang tungkulin. At nang bumalik siya, may kasama na siyang iba, si Kui Mingwan. Ang mismong ginangwo na ng gulo sa Liu Xiangzai kanina. Oo, isang kabit lang, pero nagawa niyang tapakan ng karangalan ko bilang asawang tunay. Napakahusay niyang magkunwari. Sa harap ni Wolin, nagpapakita siya ng kahinaan at tila walang kalaban-laban. Ngunit sa harap ko, unti-unti niya akong ginigipit. Naniwala naman si Wolin sa kanya kaysa sayo. Kahit kailan, hindi niya talaga ako pinagkatiwalaan. Sinabi ni Kui Mingwan na hindi ko raw siya matanggap. Mas tahimik ako, mas nakapanghihina ng loob. Kaya pinakulong ako ni Wolin sa aking silid para magsisi. Sinabi naman ni Kui Mingwan na napakasama ng ugali ko. At naniwala naman si Wolin na nawala na ako ng dangal bilang asawa niya. Ano, palamuti lang ba ang mga mata ng lalaking iyon? Sa ganyang ugali niya, nakakahiya na general pa naman siya. Pagkatapos noon,
Naisipan ni Kui Mingwan na maging tunay na ginang Wo. Inanyayahan niya akong umakyat sa bundok Lingju para mag-alay ng dasal. Sabi niya, gusto raw niyang makipagkasundo sa akin. Pero alam kong may masamang balak siya. Sa harap ni Wolin, sadyang nagkunwari siyang ginigipit ko. Pagdating ni Wolin, bigla siyang nagpatalon sa gilid ng bundok. Nailigtas siya ni Wolin, pero walang nakakita na. Sa halip, lihim niya akong itinulak pababa ng bangin. Kaya pala nang mahanap kita sa tabi ng ilog. Inanod ako ng agos ng tubig mula sa bundok hanggang sa labas ng Barrio Leo. Kung hindi dahil sa inyo, wala na sana ako rito ngayon. Ate, mula ngayon, hindi ka na mag-iisa. Alam ko. Masyado nang mapang-api ang pamilya Wo. Wei, huwag kang magpadalos-dalos. Ate, hindi naman ako padalos-dalos na kikilos. Pero hindi natin pwedeng palampasin lang ang ginawa nila sa'yo. Hindi naging madali para sa'yo ang marating ang kinalalagyan mo ngayon. Huwag mong sirain ang kinabukasan mo nang dahil sa akin. Ate, hindi ako nag-aral para lang manahimik at iligtas ang sarili ko. Itinuro mo sa akin na tingnan ang dusa ng mga mamamayan at harapin ang kawalang katarungan sa mundo. At ngayon, ang kawalang katarungang iyan ay nasa harap na natin. Kung pati sarili kong pamilya ay hindi ko kayang ipagtanggol, ano pa ang silbi ng napakaraming taon kong pag-aaral? May punto ka naman. Pero tama rin ang ate mo. Hindi natin sila pwedeng labanan ng harapan. Napakalalim at matatag ng kapangyarihan ng pamilya Wo. Kaya mas lalo tayong dapat maging mahinahon at maingat. Tama. Hindi tayo pwedeng gumawa ng gulo ng hayagan. Pero kung mangangahas pa silang pumunta rito ulit, papakawalan ko muna ang isa. Maraming salamat sa inyo. Pamilya tayo, kaya hindi mo kailangang magpasalamat. Ang lakas din ng loob mong magpakita pa rito. Ginang Leo, hindi ako naparito ngayon para manggulo. Chen ang apelyido ko, tsaka walang taong hinahanap mo rito. Si Yuntan ang asawa ko. Hindi ba't idinaos na ang marangyang burol? Ng asawa mo, isang pagkakamali lang ang lahat ng yun. Pagkakamali. Ang itulak sa ganoong kalagayan ng isang buhay na tao, pagkakamali pa rin ba ang tawag mo roon? Basta't handa siyang bumalik sa pamilya Wo. May bibigay ko sa kanya ang dangal na nararapat sa kanya. Dangal na nararapat. Ang aking anak ay isang marangal at desenteng binibini sa pamilya Shu. Sino ang may pangarap na mapabilang sa pamilya Wo ninyo? Ginang Chen, mag-ingat ka sa iyong mga pananalita. Kapapasok pa lamang ni Shu Waiyan sa Hanlen, at ang katatagan ng kanyang tatahaking landas ay hindi lang nakasalalay sa kanyang talino at galing. Gagamitin mo ba ang kinabukasan ng aking anak para takutin ako? Nagpapaalala lang ako. Leyes, Nay, Tabi. Yi-duo. Er-duo. San-duo, Si-duo, Wu-duo, Liu-duo, Kijo. General Wo, aalis ka ba o hindi? Ang galing mong mangaget, Kijo. Napakabastos. Mabuti na ang walang modo. Dahil ang lahat ng katinoan at kagandahang asal sa pamilya natin ay nakay-ate na. Buisit. May dagdag na karne ka mamayang gabi. Anong dagdag na karne? Nay, may ambag siya sa pagtatanggol ng bahay natin. Kalahating piraso lang. Haha, ate, bakit nagkukunwari na naman siyang mapagmahal ngayon? Mukhang hindi na magiging madali ang mga araw ni Kui Mingwan. Anong ibig mong sabihin? Binibining Shu. Itong nakaraang 2 araw, ang mga ginang sa tindahan. At mga binibini ay walang ibang pinag-uusapan kundi ang pamilya Wo. Anong sinasabi nila? Hindi raw marunong mag-asikaso ng tahanan si Ginang Wo at hindi sila magkasundo ng kanyang biyenan. Napakahigpit pa raw nito sa kanya. Kaya kahit ang mga taga-silbi sa tabi ni General Wo ay hindi rin makatagal. Sawang-sawa na raw si General Wo sa kanya ngayon. Kaya naman pala ngayon ay naaalala niya kung gaano kabuti ang ate ko. Hindi ako ang naaalala niya. Ang kailangan niya ay isang taong yuyuko sa kanya, mamamahala sa mga gawaing bahay, at magpapatatag sa pamilya Wo isang tunay na anak na babae ng pamilya Shen. Nangangarap siya ng gising. Kaya naman, hindi ako babalik. Ang pagbebenta ng Zoloksyang kay Kui Mingwan, hindi kaya paraan lang yun para magpapasok ng kaaway sa sarili nating tahanan. Maliit lang naman ang lungsod ng Qingcheng. Maaga o huli, magkakatagpo at magkakatagpo pa rin kami. Gusto ko lang namang hintayang makatayo ng matatag si Waiyan sa kanyang posisyon. Kaya ba hinintay mo munang may talaga ang posisyon ni Waiyan bago mo binuksan ang Liu Xiangzai? Napakalalim ng impluensya ng pamilya Wo. Kung nahanap niya ako ng mas maaga, siguradong madadamay si Waiyan sa mga gulo niya. Ate, mag-isa mong inisip at pinasan ang lahat ng ito. Ngunit iba na ang sitwasyon ngayon.
Hindi na isang maliit na bakuran ng pamilya show gaya ng noon. At hindi na rin ako ang dating babae. Nasunod sa onyaran lang at madaling manipulahin ng iba. Wayan, ginigipit ka ba ni Wolin sa palasyo? Huwag mo nang ilihim sa akin. Totoong ilang beses niya akong pinahiya at hinanapan ng mali sa harap ng marami. Bakit hindi mo agad sinabi sa amin? Mag-aalala lang ang pamilya kung sasabihin ko. Pero, ano ang sabi ng emperador tungkol dito? Noong una, hindi niya ito masyadong pinansin. At inisip lang na baka hindi ako naging maingat sa trabaho. Pero kung paulit-ulit na, baka isipin na rin niyang hindi talaga ako maaasahan sa aking tungkulin. Napakasalbahe at napakatuso ng taong yan. Ate. Huwag kang mag-alala, malinis at tapat ang aking pamamalakad. Kaya hinding-hindi ko siya bibigyan ng pagkakataong makahanap ng butas sa aking mga libro, sulat, o tungkulin. Hindi lang basta paghahanap ng mali ang kayang gawin ni Wolin. Gagawa at gagawa siya ng paraan para mawalan ka ng kontrol at magwala. Naiintindihan ko. Kaya sa mga darating na araw, lalo mo pang kailangang maging mahinahon at matatag. Sige. Paano naman tayo? Ipagpatuloy lang natin ang pagbukas ng mga tindahan at pag-aayos ng mga kwenta. Kung gaano nila kagustang makita tayong magkagulo, ay lalo lang tayong hindi dapat magpatinag. Naintindihan ko. Bukas na bukas, uutusan ko si Manager Wo na suriin at reviewin muli ang lahat ng libro ng si Hilo. At tungkol naman sa Liu Xiangzai, ako na mismo ang magdedesisyon at mag-aasikaso nito. Hindi mapayapa sa kabisera nitong mga nakaraang araw. Masyado nang natatagalan ng kaguluhan sa Timog Kanluran. Nabalitaan kong sunod-sunod ang pagkatalo ng imperyo. Sa mga ganitong panahon, mas madaling mabagabag ang isipan ng mga tao. Paano naman ang tindahan natin? Magligpit muna tayo ng mga gamit. Magsara na tayo bago magdilim. Paano naman ang mga tauhan natin? Basta't mabayaran ng sahod nila, pauwiin mo na sila ng mas maaga. Ano ito? Sa bahay natin may ganito. Kailan mo pa inihanda itong lihim na silid? Mula noong araw na magsimulang sumama ang sitwasyon. Bakit, ate? Kailanman ba ay hindi ka talaga naging kampante? Lagi mo na lang pinaghahandaan ng ating matatakasan. Pero napapagod ka rin naman. Dati, napahamak ako dahil wala akong ibang matakbuhan. Ngayong may pamilya na ako. Mas hindi ko na kayang sumugal. Kung ganoon, sa susunod ako naman ang magpaplano para sa'yo. Bakit? Anong nangyari? Ate, anong nakasulat dyan? Pinatapon si Wayan sa Nanhui. Napakalayo at napakahirap ng lugar na iyon sa Nanhui. Si Wolin ba ang may gawa nito? Hindi sa paraang halata. Kung ganoon, siya nga. Napakalaking hirap ang dinalos natin bago nakarating sa araw na ito. Bakit kailangan na naman nating pumunta sa ganoong kalayong lugar? Ina, ang Nangsan ay bahagi pa rin naman ng imperyo ng Dasheng. Nakita ko na ang karangyan ng kabisera. Panahon na rin para tingnan kung paano namumuhay ang mga mamamayan sa malalayong lugar. Talaga bang ganyan ang iniisip mo? Ate, hindi na ako bata. Kaya ako nang tumayo sa sarili kong mga paa. Subukan mo lang bumalik na payat, bubugbugin pa rin kita. Opo, alam ko na. Sumama ka sa akin sa labas. Saan tayo pupunta? Makikipagkita tayo sa isang taong may impluwensya. Ate, galing na naman ba ito sa isang lumang kaibigan? Ang taong nasa mataas na kapangyarihan ngayon ay ang dating kaibigang si Wayan. Noong una, hindi ko sana gustong gamitin ang lumang pinagsamahan na ito. Ngunit sumobra na ang pamilya Wo. May mga bagay na hindi sapat na tayo lang ang umako. Kunin mo ang lumang hiyas na jade. Ate, hindi ka ba madadami sa ganito? Maraming taon na akong nanahimik. Sa pagkakataong ito, hindi na ako mananahimik. Sige. Pagkapasok mo roon, huwag mo lang sasabihin ng mga dinanas na kawalang katarungan ng pamilya natin. Sabihin mo ang tungkol sa mga talaan ng pondo ng hukbo ng pamilyang Wo noon. Sabihin mo kung saan napunta ang mga rasyon sa Timog Kanluran. Sabihin mo ang mga kaina-hinalang bagay na nakita mo sa Hanlen. Matagal na iyang inimbestigahan ni ate. Kalat ang mga tindahan natin sa buong kabisera. Maraming customer ang labas-pasok doon. Ang ilang mga usap-usapan, kapag narinig mo, madali mo nang mapagdurugtong-dugtong. Ate, naiintindihan ko na. Makinig kayong lahat. Walang lalabas ng bahay ngayong gabi. Huwag ninyong sisindihan ng malalaking ilaw sa bakuran. Sumunod kayo sa mga ate ko papunta sa lihim na silid. Paano ka naman? Kailangan kong lumabas. Napakamagulo sa labas. Anong gagawin mo sa labas? Inay, opisyal ako ng pamahalaan.
Sa mga ganitong sandali, hindi ako pwedeng magtago lang dito sa bahay. Pero anak din kita. Inay. Hintayin mo akong makabalik, sasamahan kita. Ate, manatili ka rito. Ipinagkakatiwala ko sa iyo sina ama, ina, at si ate. Kung mapoprotektahan mo ang pamilya natin, tsaka lang ako mapapanatag. Babalik si Shuwayan na masigla at buhay na buhay. Sige. Mapapahamak kaya si Shuwayan? Hindi. Natatakot akong baka hindi na makabalik ang anak natin. Inay, matalino si Shuwayan. At mabilis din siyang tumakbo. Sa ganitong sitwasyon, nagagawa mo pang magbiro. Kung hindi ako magbibiro, mas lalo ka lang matatakot. Tia, hintayin po natin siya. Hinto. Huwag kang matakot, Binibini. Kaibigan ako ni Shuwayan. Nasaan ang patunay? Ito po ang ipinapadala sa akin ni Kuya Wayan. Ko po si Xingqi. Isang general ng hukbong Shaoqi po. Nanatili po si Kuya Wayan sa palasyo para asikasuhin ang mga gamot, kaya hindi muna siya makakabalik ngayon. Ligtas po siya. At payapa rin ang buong lungsod. Binibini. Kontrolado na po ang buong sitwasyon. Ipinagbilin po ni Pinunong Shu na ihatid ang magandang balitang ito, kaya huwag na po kayong mag-alala. Matagal nang hawak ng pamilya Wu ang kapangyarihang militar, kaya matagal na ring handa ang mahal na emperador laban sa kanila, sa kaguluhang ito sa Timog Kanluran. Lihim na may ibang maitim na balak si Wolin. Mabuti na lang at palihim na binantayan ni Pinunong Shu ang mga sandata at pagkain ng hukbo. Nagtulungan ng kampo militar at ang palasyo para maisakatuparan ang plano. Matagal itong inilihim sa atin ni Wayan. Ginawa niya lang yun para hindi tayo mag-alala. Ano nang nangyari sa pamilya Wu? Nasa ilalim na sila ng ating kontrol. Dinala na rin si Wolin sa Jingchong para doon isailalim sa pagtatanong. Yun Tang, maayos lang ako. Ate, gaman ba ang loob mo? Hindi naman sa gama ng loob ko, pero simula sa araw na ito, hindi ko na kailangang matakot na gambling pa niya ako. Napagod din si Hido. Mas nahirapan pa nga si Chihido. Nakagat niya si Wolin ng 2 beses. Bakit ka tumatawa? Wala po. Humahanga lang po ako sa natatangi ninyong katapangan, Binibini. Siyempre naman. Sa wakas, natapos din ang lahat. Hindi pa ito tuluyang natatapos. Dahil bumagsak na ang pamilya Wu, magbabago ang takbo ng kalakalan sa kabisera. Magkakaroon ng bagong pagkakataon para sa negosyo ng tela, tsaa, at mga pabango. Ate, kapayapaan pa lang natin. Nag-iisip ka na naman agad ng bagong negosyo. Hindi naghihintay ang pera. Ngayon naintindihan ko na. Mas kaakit-akit pa nga ang pera kaysa sa mapapangasawa mo. Mabilis kang matuto. Siyempre naman, tingnan mo naman kung sino ang nagturo sa kanya. Ako kaya ang magaling magturo. Sa halip, lalo ko lang tuloy ginawang hindi komportable ang sarili ko. Ate, lalo kayatang nagiging magaling magsalita ngayon ah. Amo, narito po si General Zing. Anong ginagawa niya rito? Sabi po niya, gusto raw niyang makipag-inuman kay Ginoong Shu. Nasa palasyo pa si Wayan. Sabi po ni General Zing, handa raw siyang maghintay. Ate, anong tinatawanan mo riyan? Wala lang. Pakiramdam ko lang. Lumalaki na talaga ang saning natin. Huwag mo nga akong tingnan gamit ang tingin ni ina. Ha. Ha ha. Ginoo, parang pamilyar ka sa akin. Nagkita na ba tayo, Rati? Ate, sino siya? Siya ang kawani ng tanggapan ng pananalapi, si Tang Qian. Qian, ikaw pala. Naaalala pa pala ako ni Binibining Shen. Siyempre naman, naaalala kita. Noon ngang pumasok si Wayan sa pribadong paaralan, ikaw pa ang nagrekomenda sa kanya. Maliit na bagay lang iyon noon.
Kaya pala pamilyar ka. Ikaw pala yung estudyante noon na hindi makabili-bili ng mga matatamis na kakanin. Talaga namang mahirap bilhin ng mga kakaning yon. Lagot na. Anong lagot na? Mukhang hindi na mapipigilan ng puso ni ate. Hi! Sanning. Wala naman akong sinasabi, Hindi nyo pwedeng kainin ito. General Zing, narito ka na naman ba para hanapin si Wayan? Nasa Hanlan Academy siya ngayon. Wala siya rito sa bahay. Kung ganoon, hihintayin ko na lang siya. 2 beses ka nang pumupunta rito sa loob ng 3 araw. At sa bawat punta mo, lagi mong sinasabing hihintayin mo si Wayan. Napakatalino ni Ginoong Shu. Marami akong natututuhan sa tuwing nakakausap ko siya. Isang general na tulad mo, nakikipag-usap sa isang sibil na opisyal tungkol sa kaalaman. Nag-uusap din kami tungkol sa ibang bagay, tulad ng mga tanawin at buhay dito sa kabisera. Nabasa mo ba ang liham? Sanning. May ipinadala si General Zing. Huwag mong hayaang nakatayo lang ang tao sa bakuran. Ate, pumunta siya rito para kay Wayan. Kung ganoon, maaari mo na siyang uminom ng tsaa. Maraming salamat, Binibining Shen. Lahat na lang sila ay si Wayan ang hinahanap. Mukhang pinag-aagawan na si Wayan ngayon, Binibini, may dumating na galing sa kagawaran ng pananalapi. Ano ang kailangan ng kagawaran ng pananalapi? Sinasabing hindi pa humuhupa ang sakuna sa Timog Kanluran. Nais ng palasyo na mag-ambag ng pondo ang mga tapat na mga ngalakal para tumulong. Ate, makikialam ba tayo rito? Amo, kung nais nyo lang magpakita ng kaunting suporta, sapat na at kagalang-galang na mag-abuloy ng ilang 10,000 tail. Magkano ang maaari nating magamit mula sa ating pondo? Amo, ang ibig nyo bang sabihin ay nang hindi naaapektuhan ang ating pundasyon? Magkano ang maaari nating magamit? Sa Sihailo, sa Liu Xiangzai, at sa mga tindahan ng tela at tsaa kung mag-iiwan tayo ng sapat para sa operasyon. Pinakamarami na ang 200,000 tail. 200,000 tail. Ate, 200,000 tail yun. Kung ganoon, 200,000 tail ang ibibigay natin. Nanghihinayang ako. Saning, kumikita tayo ng salapi para maging matatag ang ating buhay. Kung nagdurusa ang mga mamamayan sa Timog Kanluran, hindi uusad ang kalakalan, at hindi mapapanatag ang ating mga mamimili. Kahit magbukas pa tayo ng maraming tindahan, kanino natin ibebenta ang mga paninda natin? Hanggat may natitira pang bundok, hindi tayo dapat mangambang mauubusan ng kahoy na panggatong. Ang salaping ito ay para magligtas ng buhay, at para na rin iligtas ang ating negosyo sa hinaharap. Napakalawak ng inyong pananaw, amo. Humahanga po si Wo sa inyo. Sige na nga. Hindi na ako nanghihinayang. Pero nanghihinayang pa rin ako ng bahagya. Kung ganoon, bawiin na lang natin at kumita pa ng mas malaki. Diyan ako magaling. Magkano? 200,000 tail. Kailangan ko munang maupo. Gaano karaming lupain ang mabibili niyan? Napakaraming lupain. Yuntang, sigurado ka ba talaga? Opo, nakapagdesisyon na ako. Kung dati ito, hindi ko magagawang ibigay yan. Pero tama ka naman. Kung hindi man lang makapamuhay ng maayos ang mga tao, ang hawak nating pera ay parang nakakapaso lang sa kamay natin. Tama lang naman na gumawa tayo ng mabuti. Ate, ang perang ito ay makakapagligtas sa maraming tao. Ang tanging hiling ko lang ay malagpasan nila ang krisis na ito. Tungkol naman doon sa pag-donate ng pera, pwede bang isulat doon ang pangalan natin? Ang pangalan ng pamilya Shu at ni Shen Yunchan. Gusto kong malaman ng lahat ng mga nang mamaliit kay ate, na ang ate ko ay walang inaasahang kahit sino, at kaya niyang tumayo ng may dangal sa kabisera. Tama, dapat lang nating isulat yon. Sige. Magandang araw, Suki, mababangong pulbos ba o kolorete ang hanap ninyo? Yuntang. Matagal na tayong hindi nagkita. Palihim na pumunta ang mahal na emperador sa maliit kong tindahan. Hindi ba kayo natatakot na may makakilala sa inyo? Siya ba si Sangning na madalas mong naikukwento? Opo, kung wala siya. Walang Shiniyen, tang ngayon. Palagi ka ring naaalala ni Channing 23.
Gusto mo bang pumunta sa palasyo para makita siya 24? Pinuno ko ang kaban ng bayan para sa mahal na emperador. Hindi ba muna ako bibigyan ng gantimpala ng mahal na emperador? Ganyan ka pa rin talaga, hindi ka nagbago. Kung hindi ako nagpakatatag, siguro ay hindi ako nabuhay hanggang ngayon. Tungkol sa nangyari sa pamilya Wu, alam kong naging mabigat ito para sa'yo. Nakalipas na ang lahat ng iyon. Talagang nakalipas na. Ngayong may pamilya at tindahan na ako. May mga magulang at mga kapatid. Hindi na karapat-dapat na pag-aksayahan pa ng panahon ang mga tao at bagay sa nakaraan ko. Mabuti naman at ganyan ang pananaw mo. Mapapanatag na rin ang loob ni Channing. Pakisabi na lang sa prinsesa na kinukumusta ko siya. Mas gusto niyang marinig yan ng personal mula sa'yo. Kung ganoon, kailangan ko munang tingnan kung sapat ang gantimpala mo. Ikaw talaga. Ate, HMM. Muntik ko nang alokin kanina kung gusto niyang bumili ng 2 kahon ng mababangong pulbos. Ate, ano pa ba ang mga lihim na hindi mo sinasabi sa akin? Hindi pa ba marami yan? Sobra-sobra na nga eh. Noong bata pa ako, pumasok ako sa palasyo para maging kasama sa pag-aaral ni Prinsesa Channing. Noong panahong iyon, isang prinsipe pa lamang ang mahal na hari, kaya masasabing may pinagsamahan kami noon. Kung ganoon, bakit hindi mo ginamit ang ugnayang iyan noon pa, ang dating pinagsamahan? Kapag ginamit mo, unti-unti itong naglalaho. Ayokong gamitin ang nakaraan para lang maghabol ng yaman at kapangyarihan. Noong gabing ibinaba ang ranggo ni Wayan, ibinigay ko kay Wayan ang aking pendant na jade noong kabataan ko. Hindi para humingi ng kapatawaran para sa kanya, kundi para ipaalam sa mahal na hari na kailangan ng may magbunyag sa mga lihim na itinago ng pamilya Wu. Kaya naman hindi biglaang bumagsak ang pamilya Wu. Walang nangyayari ng biglaan sa mundong ito. Nabaliktad natin ang sitwasyon dahil may mga taong nagsumikap sa bawat hakbang. Bakit? May problema ba? Ate, napakahirap ng pinagdaanan mo. Hindi naman. Basta kasama ko kayo, hindi ako napapagod. Wayan, hindi ba dapat nasa opisina ka ng pamahalaan? Umuwi po ako para may sabihing mahalaga kina ama at ina. Ano na naman yun? Ama, ina, ate. Gusto ko sanang humingi ng pahintulot na may talaga sa Nanhui. Sa Nanhui. Hindi ba't hindi ka natuloy doon noong huli? Magulo po ang sitwasyon noon. Kaya ipinagpaliban muna. Ngayong payapa na ang palasyo. Gusto ko nang pumunta roon. Hindi ba maganda rito sa kabisera? Kasi simula mo palang maging matatag dito. Bakit kailangan mo pang pumunta sa ganoon kalayong lugar? Ina. Napakahusay naman dito sa kabisera. Pero sa mga ganitong maunlad na lugar, hindi naman sila kulang sa tao. Malayo ang Nanhui at mahirap ang buhay ng mga mamamayan doon. Mas kailangan nila doon ng taong talagang kikilos at tutulong. Sigurado ka na ba sa desisyon mo? Opo, pinag-isipan ko pong mabuti. Kapag pumunta ka roon, walang magluluto ng mainit na sabaw para sa iyo araw-araw. Kaya ko naman pong alagaan ang sarili ko. At walang magtatanggol sa iyo laban sa mga mang-aapi. Ate, kaya ko na pong protektahan ang sarili ko ngayon. Sana hindi lang ito dala ng bugso ng damdamin. Ate, naaalala mo pa ba ang mga sinabi natin noon sa loob ng dampa? Sinabi mo na may mas malawak pang mundo sa labas ng nayon ng Leo. Pinahayo mo ako para makita ang hirap ng mga mamamayan. At masaksihan din ang lawak ng lupain. Sa mga nagdaang taon, lagi ko iyong tinatandaan. Pumayag ka rin naman sa yuntang. Isang sabuatan. Lumaki na si Wayan. Hindi niya tayo iniiwan. Tinatahak lang niya ang sarili niyang landas. Kung ganoon, dapat pa rin siyang madalas sumulat, HMP. Susulat ako buwan-buwan. Kahit isang salita, hindi dapat magkulang. Napakasirap ba? Pwede bang mag-alaga ng aso? Shu Cheng Shan. Wahaha. Itay, kapag nakaayos na ako roon, susulatan ko kayo. Kamusta? Anong nangyari? Kailangan ko nang umalis. Inay, babalik po ako. Pangako yan, ha? Pangako po. Pinahirapan ba kayo ng emperador? Hindi naman. Sinabi ng emperador.
Kung mapapamahalaan ng maayos ang Nanhui, doon palang mapapatunayan ng tunay na kakayahan. Kung ganoon, patunayan mong may tunay kang ang kakayahan. Huwag kang mag-alala, ate. Kaibigang Wayan. General Zing, bakit naririto rin kayo ngayon sa palasyo para maglingkod? Nagkataon nga naman. Talagang nagkataon. Kapatid na Zing, kapag naitalaga na ako sa malayo, umaasa akong matutulungan mo akong bantayan ang aking mga magulang at ang dalawa kong ate. Sinong may sabing kailangan natin ng tulong niya? Huwag kang mag-alala, kaibigang Wayan. Akala ninyong dalawa ay hindi ko kayo naririnig. Kahit narinig mo, maaari mo namang kunwaring hindi mo narinig, ate. Para sa pagkain mo sa biyahe. Sapat na ba ito, anak, o kulang pa? Itay, hindi ko po talaga pwedeng dalhin ito. Itay, huwag mo na siyang pahirapan. Maglilingkod siya bilang opisyal, hindi para magbukas ng ampunan ng aso. Balang araw, iuuwi rin ng tatay mo ang lahat ng palaboy na aso sa kabisera. Hindi naman lahat, pero malapit na nga lang. Ate, narito ang mga sertipiko ng pilak at ang listahan ng mga halamang gamot, at narito rin ang mga sulat pagpapakilala para sa ilang mapagkakatiwalaang pangkat ng mga ngalakal. Ate, pupunta ako doon para kunin ang pabuya ko. Hindi ka dapat basta-basta tumatanggap ng pera. Ito ang perang inihanda ng pamilya para sa paglalakbay mo. Huwag mong pilitin ang sarili mo. Kapag may nangyari, mas mabuting magmasid at makinig ka muna. Huwag kang magpadalos-dalos. Handa ko na, ate. At naghanda ka rin pala ng baston para ipagtanggol ang sarili mo. Ate, opisyal naman ako ng pamahalaan. Kahit ang mga opisyal, kailangan ding protektahan ang sarili nila. O sige na nga. Sino ba ang hindi mo kayang mawalay, siya ba? Natatakot lang ako na baka wala nang makipag-away sa akin pag alis niya. Mamimiss mo rin siya, di ba? Malayo ang Nanhui at mahirap ang mga daan doon. Pagkaupo niya sa pwesto, nagpaayos agad siya ng mga tulay at naglinis ng mga utang. At nagpatayo pa siya ng libreng paaralan. Kumakain ba siya ng maayos doon? Hindi ko rin sigurado. Ibig sabihin, hindi maayos ang pagkain niya roon. Nagpadala na ako ng mga gamit doon sa pamamagitan ng mga ngalakal. Mas maalalahanin talaga si ate. Inanyayahan ako ngayon ni Chian sa tindahan ng tsaa para suriin ang mga libro ng kwenta. Suriin ang mga kwenta, HMM. Bakit ang isang opisyal ng ministry ng pananalapi ay araw-araw na tumutulong sa iyong suriin ng mga kwenta? Marunong siya sa mga kwenta, pero marunong din naman si Manager Wu. Pero mas magaling mag-imbestiga at mag-audit si Chian. Ate, namumula ka ba? Hindi hindi talaga. Sangning, natapos mo na bang basahin ang mga libro ng kwenta? Iniba mo na naman ang usapan, ate. Ito, para sa'yo. Huwag na, hindi ko pwedeng tanggapin ang isang bagay ng walang dahilan. Hindi naman ito mamahaling bagay. Ano naman ito? Sabi mo kasi noong nakaraan, na ang mga ibinibigay ko ay mukhang mga gamit sa kampo ng sundalo. Mas magaan at simple ang isang ito. Maaari mo itong isabit sa iyong baywang. Kailan ko naman sinabi yan? Noong 3 araw ng nakaraang buwan, doon sa likod bahay. Ang talas ng memorya mo. Siyempre, naaalala ko talaga kapag mahalaga ang mga sinasabi mo. Sangning. Ina, huwag mo naman akong kausapin sa ganyang tono. Wala pa naman akong sinasabi, pero halatang halata na sa mukha mo. Hindi ba hahanapin ni General Zing si Wayan ngayon? Wala rito sa kabisera si Kuya Wayan. Bakit ka pa pumunta rito? Kaya nga pinuntahan kita ngayon. Tinitingnan ko lang tong bulaklak. Dito ka pala nagtatago. Hindi ako nagtatago, maganda naman kasi to. Sabi mo ordinaryo lang, pero kanino mo pahawak at tinititigan. Pinagmamasdan ko lang ang pagkakagawa nito. Oo na, pagkakagawang araw. Ate, huwag mo naman akong pagtawanan. Hindi kita pinagtatawanan, pero ang mga mata mo, nangingiti. Saning, dalaga ka na. Ayokong mag-asawa. Gusto kong manatili sa tabi mo palagi, kasama ni na ina at ama na mag-asikaso ng tindahan at kumita ng salapi. Kung ganoon, magkasama pa rin tayo. Hindi naman ibig sabihin na kapag may nagustuhan ka, iiwan mo na ang pamilya natin. Talaga. Talaga.
Sige, hindi ko na muna iisipin yun. Sige. Ate, paano naman kayo ni Chian? Ate, bakit bigla ka ring umaalis? Titingnan ko muna ang mga listahan ng benta. Hating gabi na, anong listahan ng benta ang titingnan mo riyan? Mas masunurin pa ang salapi kaysa sayo. Ha ha ha. Binibini, may sulat po mula sa Nanhui. Sulat ni Wayan, gamit ang papelso. Mabuti ang kalagayan ni na ama at ina, gayon din si ate. Mabuti rin ang kalagayan ni ate Saning. Mabuti naman at may pakialam pa siya. Naalala pa niya ako. Bukas na ang bagong tulay sa Nanhui at may 36 na bata na ang nag-aaral doon. Nakakapag-aral na rin maging ang mga batang babae. Sabi ni Wayan, ito raw ang mga aral na itinuro sa kanya ng kanyang ate noon. Ate, tingnan mo, ang mga sinabi mo noon sa maliit na dampa. Talagang tinandaan niya yon habang buhay. Napakahusay ng ginawa niya. Mabuting bata. Ano pa ang isinulat niya? Sinabi niya na marami ring pakalat-kalat na tuta sa Nanway na walang nag-aalaga. Xu Chengshan, hindi ka pwedeng pumunta sa Nanway. Ha ha ha. Ha. Anong iniisip mo? Naalala ko lang nung nag-iigib pa ako ng tubig sa tabing ilog. Napakabigat talaga ng balde noon. Akala ko pa naman, sakit lang ng ulo ang dinala ko sa bahay. Hindi ba isang magandang diwata si ate? Kahit naman ang mga diwata, kailangan ding kumain no? Ate, buti na lang talaga nakita kita noong araw na yon. Ako nga ang mas mapalad na nakatagpo sa inyo. Tinulungan mo kaming kumita ng pera. Pinag-aral mo si Wayan. At dinala mo sina ama at ina para tumira rito sa kabisera. Ngayon, sinasabi na ng lahat na, si Shen Yuntang ang nangungunang babaeng negosyante sa kabisera. Hindi naman mahalaga kung ako ang nangunguna o hindi. Ang mahalaga, ligtas at maayos tayong nabubuhay. At lalo pa tayong yumayaman. Oo nga. Lalong-lalo pa tayong yayaman. Pumunta ba rito si General Zing? Kusabang lumipad dito ang pulang tasol na yan o baka hinangin lang. Napakagalang naman pala ng hangin dito sa kabisera. Ate, magiging mas maganda pa ang buhay natin sa hinaharap, di ba? Oo naman. Kung ganoon, magpatuloy tayong kumita ng pera at patuloy nating protektahan ang ating pamilya. Bagay ito para sa pagbabasa at pagsusulat. Alam mo namang akong si Xu Saning, laging mas sanay sa labanan kaysa sa panulat. Dagdagan mo ng isang pahina ang ledger bukas. Ate. Haha. Haha.